Hi there mga beloved kong soulmates. Welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po ang inyong lingkod para pagsamahan natin ng isang soulful na meaningful na tarot reading dito lamang po sa inyong lagi na abangan, sinusubaybayan at pinakamahal Renzo Tarot Channel. Mega shoutout po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo, lalong-lalo na ang ating mga soulmates na overseas Filipino workers o OFWs na masisipag na laging nakaabang po sa ating mga videos at sa ating mga returning viewers. Maraming salamat po sa inyo sa inyong pagbabalik. At sa mga tago po nating subscriber, welcome to Renzo Tarot Channel. Okay? Ang ating pong reading ngayon na pagsasamahan isang timeless reading para sa mga nasa sign ng Leo. Okay? Ulitin ko para sa inyo to Leo, timeless reading. Pag sinabi po nating timeless reading ay kahit kailan nyo po ito mapanood, kahit anong oras, anong araw, anong buwan, anong taon, basta lumabas po ito sa wall nyo sa YouTube, ang ibig sabihin po ay para po sa inyo ang mensahe ng reading na ito. Okay? Ulitin ko, timeless reading para sa mga nasa sign ng Leo. Okay? Kapag bago po kayo sa ating channel ha, huwag niyong kalimutan mag-like, mag-comment, mag-subscribe of course, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating videos na pagsasamahan. Sige, huwag natin pang patagalin pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, please bigyan nyo po ang inyong lingkod ng 10 baraha para sa aming timeless reading sa ating mga pinakamamahal na Leo. Spirit Universe, Spirit Guides, 1. Okay, meron na tayong isa. Kapag bago po kayo sa ating channel, kumukuha po yung lingkod ng 10 baraha na siyang ni-interpret natin ang mensahe base sa energy na binibigay sa atin ng universe. At dire-diretso po, kinukuha ko na po yung 10 para ilatag kasi kung shuffle tayo ng shuffle, sometimes nakaka-distract po. Okay, mas maganda po ang kunin na natin yung 10 baraha para tuloy-tuloy po tayo nakafocus sa reading ng ating mga baraha. Sige, meron na po tayong isa. Ito may tumalbog. Pangalawa, 8 more. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels. 8 baraha pa. 3. 7 na lang. 7 pa pong baraha. 4, 5, 6. Okay, 2, 4, 6. 4 pa. Spirit Universe, Spirit Guides, 7. 3 na lang. Ayusin pa natin Leo para sa last 3 cards. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels. 3 cards, 3 baraha na lang po para sa aming timeless reading sa Leo. 2 na lang. Spirit Universe, Spirit Guides, Leo. Okay, 9. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels. Last 10th card po. Pang 10 baraha nga, bigay nyo po sa amin para sa aming timeless reading sa Leo. Leo. 10th and last card please. 10th. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels. Okay, parang tingnan ko ha, bilangin ko po kasi parang sumobra pero parang 10. Okay, tingnan ko, ayusin lang po natin, igilid po natin itong sobrang baraha. Ayusin ko ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O yun, sobra nga ng isa. Lagay natin dito, baka mamaya kailanganin natin ng extra or bonus card. Gamitin natin yan. Pero so far, sa ngayon, latag na natin ang 10 baraha Leo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, ayan ha, nakita nyo nakalatag na yung 10 baraha na kinuha natin sa shuffled cards, shuffled deck. Okay, wag na natin pang patagalin pa. Let's start your timeless reading Leo sa inyong opening card, pambungad ng baraha. The world, a whole new world. Leo, you're embarking into a journey of transformation. Pagbabago. I'm gonna say again the term whether you like it or not. Kahit wala kang choice, si universe mismo ang gagawa nito Leo. For you. Leo, ruled kayo ni Sun. Si Sun ang inyong mentor. Si Sun ang inyong guidance. Okay. Kasi mostly ang Leo, you are working on your personality, on your how you, mostly sa mga Leo, di ba sinasabi ko is parang lagi kayong aware, vain, parang gusto nyo lagi maganda, pogi kayo tignan sa labas, kaya inaayos nyo yung forma nyo, maporma kayo, you always wear makeup, kung ano man yung basta, gusto nyo lagi kayong maganda tingnan ang iyong pagkatao. But with this world card, okay, since a new beginning, okay, mismo mararamdaman mo sa katawan mo yan. Sa pagtulog mo, sa paggising mo sa araw, you will say something, sasabihin mo sa sarili mo, bakit parang may bago? Bakit parang may something na dati hindi ko naman ito nararamdaman? I can still explain, sasabihin mo sa sarili mo, hindi ko pa rin maipaliwanag. Ano ba to? Ano ba itong nangyayari? Okay? Sige, Leo, mag-comment nga kayo kung nararamdaman yun. But you are embarking
sasakay kayo sa isang sasakyan patungo sa isang bagong buhay. Bagong buhay, okay? Talaga. Kayo ito, Leo, Empress. Napaka meticuloso nyo. Talagang, Empress is all about how you look. So, talagang, kayo to, Leo eh. Diba, sabi ko? Laging nag-aayos, laging aware sa kung ano ba, magpapagupit na ba ako, maganda ba ako tingnan, mataba na ba ako, payat na ba ako, kailangan ko ba ng bagong kulay ng buhok, maganda ba forma ko, that's how you look. Okay, Leo? This card is just showing us, sinagot tayo ng baraha na talagang, ang reading na tong Leo ay para sa'yo talaga, kasi yan yung Empress card. Okay? Hindi mababago sa inyo yan, Leo, kayo talaga yan. Pangatlo is 6 of Cups. Parang, ang energy dito, Leo, na nakikita ko ay parang may iba sa inyo na parang medyo na nakaluwag-luwag, may konting ipon, and it seems that ginagamit nyo itong parang extra money, extra pera na save nyo sa parang something na i-enjoy mo, or parang matagal mo na itong plinano, matagal mo nang gustong gawin, that's why pinag-ipon ka, pinag-ipunan mo, or talagang you work hard, nagtinda ka, overtime ka, alam mo yon, nag-extra business ka just to save money para ma-fulfill itong matagal mo ng dream or wish na gusto mong gawin. Okay? Mag-comment ka, Leo, kapag naka-resonate ka, ha? Pang-apat mong baraha. Death card. Diba sabi ko sa inyo eh, magka-connect ito dun sa the world. Death, hindi to masamang baraha, hindi to literal na may mamamatay. But if the death card comes in my reading, I am saying that this is about endings, closure, healing. May magtatapos talaga, may tatapusin talaga si universe sa buhay mo. Okay, it means, di ba sabi kong, like kung ina-advise, huwag kayong matakot sa endings, huwag kayong matakot sa closure, kasi kapag may tinanggal si universe, ibig sabihin may mas malaki, mas maganda siyang ipapalit or ibibigay para sa iyo. Okay, hindi naman pwedeng hanggang na walang forever. Yes, totoo yan. Kaya, kung ano man ang ibabato sa ating universe, we should always, kailangan tanggapin lang, okay? Tanggapin lang ng mabukal sa loob or maayos. That's why this death is all about ending. Maaring sa iba sa inyo, tatanggalin yung mga habits na hindi nakakatulong sa inyo in the long run, mga pag-uugali, mga paniniwala, okay, na hindi na nag-work sa kasalukuyang panahon. Sige. Panglima, tingnan mo ha. Tingnan mo. Sige, i-focus ko ha. Ito. Di ba ito yung death card? Ito yung pang-apat. Sabi ko may matatapos. Tingnan mo, ano napapansin nyo sa baraha? Pareho silang knight. Ayun, pareho silang sundalo. Okay. Although yung knight na ito, okay, is that it's all about closure. May tinapos siya. Parang siya yung pag-utusan ng universe para may tanggalin siyang mga hindi toxicities, hindi magaganda. Tingnan mo itong Knight of Cups. Sundalo naman siya, pero galing siya sa isang laban. Ayun, umuwi na siya eh. Galing siya sa isang laban na nagtagumpay or may hawak na cups. Ayan, achievement. What does it mean? Okay, kaya daw may mga bagay daw na tatanggalin sa universe para sa'yo because there's a big milestone na ibibigay sa'yo, or siguro maaring may mga bagay na nakakasagabal sa yung pag-grow, or may mga bagay na yan yung mga tatanggalin ng universe, yan yung blockages sa daan, kaya hindi ka masyadong nakakapag-level up, Leo. That's why, this is a confirmation card that you are bound. Yan yung pagpupuntahan mo, yung patutunguhan mo, isang achievement, isang successful life na yung pagpupuntahan. Because with this Knight of Cups, this is a confirmation na mapagtatagumpayan mo isang laban. Okay, kaya mo, mapapanalunan mo. Ayan, umuwi kang successful. Diba? Okay, that's why may kailangan lang talaga tanggalin. Huwag kayong magtaka dyan. Leo? Pang-anim na baraha. Wow. Okay. 7 of Wands. Okay, tingnan mo ha. Sige, ayan, i-focus ko. Sige, ano nakikita nyo sa baraha? Leo, be careful, or this is just a minor warning. Kasi parang Leo, sa sobrang friendly nyo, parang kayo kasi yung klase ng tao ng daming totoo, marami kayong kaibigan. Napakadali lang sa inyo makabuo ng friendship, makakilala ng mga tao, network, business partner, or whatsoever. But, be careful. Kasi hindi lahat yan ay maaring sincere or genuine. Kasi I can see her isang person na may palihim, na parang gusto niya na hindi siya happy, at the same time gusto niya parang siraan ka or pabagsakin ka.
Or maybe aware ka dyan, pero hindi mo, patuloy mo pa rin pinakisamahan. That's why siguro lumabas itong death yan, yung tatanggalin. If you can, please, hindi naman yung sa disrespect, ikaw na mismong umiwas or mag-cut na ng connection sa kanya. Walang masama dyan. Kasi that is not beneficial for you. Leo, ito, tao, ayan, gustong wasakin may something talagang, or maybe, workmate, or that is a workmate ang nakikita ko. Okay? Next is 8 of Swords. Okay. May focus ko yung card, Ayan. Magkasunod sila ng 7 of Wands. I-connect ko yung baraha. Bakit? Di ba sabi ko sa'yo, this person, ayan, kapag hindi mo siya sinettle, look, tinano yung kakahinatnan mo, that is the 8 of Swords. It means that you are medyo, parang maapektuhan ka in the sense na parang yung, kasi, ang tawag dito, yan, the term is parang mag-iisip ka, hindi ka makakatulog, is that sasakit ang ulo mo because of this certain person. Imagine mo kung nagpa-apekto kasi isang tao lang na to. Look at what will happen. Hindi lang siya stress, but it will drain your energy. The person will drain your energy. That's why kailangan i-deal mo na siya maaga pa, or you need to cut off. Ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para hindi pa lumala yung problema. And next card is 2 of Pentacles. This is the only Pentacles na lumabas para sa inyo, Leo. Ibig sabihin, you just need to balance everything. This is about balance, and titimbangin mo maybe your resources, your money, yung pera, di ba? Magkatapat pa siya dito sa 6 of Cups na sinabi ko sa inyo kanina na parang may something kayong gagawin na parang matagal nyo nang gustong gawin kasi parang pinag-ipunan nyo talaga. Di ba parang sabi ko nagtalang overtime or nagdoble trabaho kayo para sa gusto nyong mabili or mapuntahan na yan. But this is a reminder for you na kailangan mo din sometimes, or after that na mangyari yan, ay gawin mo na is to balance everything for you kasi mahirap na kung maubusan. Although meron ka namang mga tinago-tago because of this, but balance or pagtitipid ay kinakailangan para sa inyo. Oh, this is King of Pentacles. Magkatapit pa rin siya ng Death. Okay? King of Pentacles is about money making or income generating. Parang stable naman yung pinagkukunan nyo ng income, like your job. It's a good paying job or maaring may extra business kayo. But since magkatapat siya ng Death card, it means that sabi ko nga, kapag hindi mo ito naging maayos, pag hindi naging balance ang lahat para sa inyo, ay it will fail or parang hindi magiging maayos ang flow. That's why you need to take action. Kailangan mo talagang gumawa ng paraan. Well, it's just a matter of managing your resources. After all, magiging okay naman ang lahat. Your 10th and last card is the Page of Cups. Still, lagi itong lumalabas sa mga fixed signs. Kanina lumabas din to sa reading natin. Page of Cups is all about bountiful harvest. It means that since November and December, this is all about transformation. Maraming talagang nakakaranas nito. Then, this Page of Cups is all about reaching your full potential. Parang iba sa inyo ay talagang magle-level up yung skills. Yung parang yung iba parang nagtatapos sa isang course na makakatulong na parang in-enrollan. It's all about developing kung ano yung mga talents na meron kayo. At the same time, magagamit nyo to in the future yung mga plano. But this Page of Cups is just showing that you are bound for harvest, or ibig sabihin ay talagang hindi lang siya basta blessing, but this is an overflowing blessing kasi tingnan mo yung cups, may laman siyang fish. It means that you're going to harvest soon, or the harvest season is about to come para sa inyo. That's it. Ang isang napakalinaw na reading natin pinagsamahan. I'm praying na maraming nasa sign ng Leo ang makapanood nito ngayon, and kapag may makakilala kayo na hindi pa nakasubscribe sa ating channel, please don't hesitate to recommend our channel. Like, mag-comment po kayo kapag naka-resonate kayo, and don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat sa inyong pagsama, laging pag-abang sa ating videos. Hanggang sa susunod po nating reading na pagsasamahan, mag-iingat kayo lagi, and God bless us all.